May isang misinterpretation na naman. Yung sinabi ni David noon kay Haring Saul, alin ba yon? Yung ginagawang panakot ng mga pastor ngayon, ang salitang Touch not the anointed one of God. kung babasahin nyo ang context ng 1 Chronicles 16:22 at Psalm 105 verse 15, ang salitang touch not the anointed one ay tumutukoy sa pagpatay o saktan physically. Hindi siya ginagamit sa verbal correction. It is not a license for accountability. Pag mali kang mangangaral ka, magpakorek ka. Si Peter nga, kinorek ni Paul eh. Gayun din si Paul, sinesearch yung mga sinasabi niya ng mga taga-Berean. At isang misconception pa rin nila ay ang special treatment daw sa kanila dahil sila lang ang piling manggagawa na tinawag para mangaral. Kaya ang tingin nila sa kanilang sarili ay para silang may superpower. Kaya, touch not the anointed one. Sabi sa 1 John 2:20, lahat tayo na nakakilala sa Panginoon, anointed tayo, hindi lang yung mga pastor. Kaya tayong mga miyembro, pare-parehas po tayo, maging ang mga kapastoran, ay anointed one. Pero hindi yung lisensya para hindi tayo magpakorek. Yes, it's true. Muli, suportahan po natin ang Bride of Christ TV channel, gayon din ang Did You Know na ito para sa propagation ng gospel at sa pagtutuwid ng mga maling katuruan kay Kristo. Tayo po ay charito, karito, pinagpala, pinaburan. Did you know?